Hello po mga kapatid, mga kasama. Ang pag-usapan naman natin ngayon at ang ipapakita ko ay tungkol sa pintuan na ito, all natural varnish. Ngayon ipapakita ko dito kung paano ko siya ginawa na napakakintag. Ang pintuan na ito ay halos 30 years na siya. Pero ang ginawa namin bago namin kinuskos ay minasilyan ko na siya ng body filler. Para pagka lilihain na natin o palalabasin na natin yung original na kahoy niya, ay matatanggal na rin yung mga ribaba o yung mga natamaan ng body filler. Kung gusto nyo rin, pwede nyo rin lagyan ng masking tape sa gilid niya bago nyo lagyan ng body filler. Kasi ang body filler pag kumapit sa kahoy ay halos mahirapan ka nang magtanggal sa body filler na yan na pumasok sa mga betas ng kahoy. Kaya kung maaari, kung hindi mo pa talaga kabisado, lagyan mo ng masking tape sa mga mamasilyan mong partes ng kahoy. Halimbawa sa mga siwang niya o kasi sa katagalan niya may mga awang na malalaki at may mga pako, pinagpakuan, pinagtanggalan ng padlock. Yun ay obligadong mamasilyan ng body filler. Sa mga awang niya kasi sa katagalan, hindi pwedeng lagyan ng Pullatite kasi ang Pullatite madaling mabakbak. Pag halimbawa binabalibag yung pinto, madaling mabakbak ang Pullatite, lalo pag maluluwang yung awang ng pintuan. Kaya kailangan body filler. Pero pagkatapos naming mamasilyan ng body filler, kinuskus namin gamit ang spatula para tanggal talaga yung layer ng varnish niya. Kasi may partes na matigas, kailangan matanggal lahat ng lumang varnish. Pagkatapos naming makuskus ng spatula, kailangan matalas lagi yung spatula mo. Tapos nilihan namin ng number 80 at sinundan ko ng number 100. Kailangan ang pang-finish natin na liha ay number 100 para makinis talaga yung nara. Katapos nilihan ng number 100, inisprehan ko na siya ng sanding sealer. Gaya ng nakikita nyo kanina, hinalo kong mabuti yung sanding sealer. Kasi ang sanding sealer ay hindi pwedeng i-spray mo na kaagad. Kailangang haluin mo kasi sa ilalim nun ay tumitining yung pagka-sealer niya. Parang yung nakita nyo kanina nung hinahalo ko, may puti sa ilalim ng panghalo ko. Yun ang pagka-sealer ng sanding sealer. Kailangan wag nating kalilimutan o kaliligtaan na haluing mabuti ang sanding sealer. Yan, dalawang pasada ko lang ng sanding sealer. Kailangan medyo mabagal din kasi pagkapal na kaagad tayo. Hindi mahirap ito kasi all natural varnish. Hindi na tayo kailangang magtitimpla pa ng oil tinting color o anumang klase ng pangkulay. Kasi ang nara nito ay halos pantay-pantay yung kulay niya. Pagkatapos ng 30 minutes, kailangan nating patuyuin yan. 30 minutes, 1 oras, 2 oras. Pwede na nating lihain lang number 320. Saka natin iispatan yung minasilyahan natin ng body filler. Ang pagtimpla ko dyan ay burnt sienna lang saka sanding sealer. Yan lang ang ginamit kong pang-spot sa mga may masilya. Burnt sienna. Makikita mo naman sa kulay ng kahoy. Halimbawa, medyo kulay yellow, magtitimpla ka rin ng parang kulay yellow. Depende sa kulay ng kahoy. Kung lamang yung parang burnt sienna ang kulay ng kahoy, magtitimpla ka rin ng burnt sienna. Depende yan sa kulay ng kahoy. Pero ang gagamitin mo, sanding sealer at oil tinting color gamit ang pencil brush. Gaya ng nakikita nyo dyan, inispatan ko muna ng sanding sealer na may burnt sienna para medyo papantay yung kulay ng kahoy. Kasi ang body filler ay sobrang puti. Hindi ako gumamit dyan ng Pullatite. Kasi ang Pullatite, pag malalaking butas na o kaya malalaking awang, mag-crack-crack. Parang nagka-crack yung Pullatite. Kaya body filler kahit maluwang,
Halimbawa, ganyang kaluma na pintuan, may mga pinagpakuan at pinagtanggalan ng mga padlock, at sa sobrang katagalan, yung kahoy ay nagkakaroon ng malaking awang o siwang. Kaya ginamitan ko siya ng body filler. At kanina inispiran ko ng 2 mano, inispatan ko na kaagad ng, pagkatapos kong maliha, inispatan ko ng sanding sealer na may halong tinting color. Depende na sa inyo kung anong kulay ng kahoy, yun din ang titimplahin yung medyo kahawig ng kahoy. Ganyan ang nakikita nyo, niispatan ko siya. Pagkatapos ko siyang maispatan at napatuyo, pwede na natin yan na susundan ng next step. Ganyan, pinakita ko, yan ay pinatuyo ko na sanding sealer. Pero hindi siya tuyong-tuyo, lumapot lang siya kasi ibinilad ko yan sa araw ng halos 3 araw. Pero mas maganda pagka mas matagal, halimbawa 5 araw ganun, para lalong mas malapot. Gaya nakikita nyo, binatak ko siya. Ang ginawa ko kanina, 2 pasadang sanding sealer na pag-spray. Tapos inispatan ko ng kulay yung mga may tama na kahoy, gaya ng ginamitan ko ng body filler. Ngayon, yan naman ang 3rd step na sinunod ko, sanding sealer. Kasi kung gusto nyong first class ang pintuan nyo, ganito ang dapat nyong gawin. Kasi pag spray lang kayo ng spray o gagamitan nyo ng brush para kumapal yung pintuan na inyong babarnisan, halos nagsasayang lang kayo ng panahon o nagsasayang kayo ng sanding sealer pag puro spray. Kahit 10 spray pa ang gawin mo dyan, pag ang kahoy ay malalalim ang betas, halos alam mo na ay maganda na, tuyo na siya, lulubog at lulubog pa rin yung sanding sealer. Kaya kailangan natin siyang batakan ng pinatuyong sanding sealer o kaya pinalapot na sanding sealer. Kailangan ibilad ito ng 3 araw o 5 araw. Pagka batak nyo ng sanding sealer, pagka masilya nyo ng sanding sealer, ay susundan nyo kaagad ng lacquer thinner o lacquer flow. Gaya ng nakikita nyo ay binubuli ko na siya para yung sanding sealer ay pumatag at papasok sa mga betas ng kahoy. Ito ay babatakan nyo ng hanggang 3 mano, depende na sa inyo. Kasi ang pagbabatak ng sanding sealer, habang kumakapal ay lalo siyang gumaganda. Halos nagiging kulay, halos nagiging salamin ang itsura niya, napakakintab. Pag spray lang kasi ang pagpapakapal nyo ng sanding sealer, kahit pa 10 pasada yan, hindi talaga maganda. Hindi talaga matatakpan o lulubog at lulubog pa rin yung sanding sealer nyo sa mga betas o mga butas ng kahoy. Kaya ang technique na itinuturo ko dito ay magpatuyo lang o magbilad ng sanding sealer at imamasilya ito. Ito ang pinakamaganda at pinakamatipid na pamamaraan. Kasi pag puro spray, gagastos ka sa lacquer thinner. Halos lilipad lang yun. Kaya ang ginagawa kong technique, ganyan lang ang ginagawa ko. 2 pasadang sanding sealer at pwede nang batakan ka agad ng sanding sealer na pinatuyo. Pagkatapos mabatakan, ibubuli. Pagka natuyo, pwedeng batakan ulit at ibubuli ulit. Ganun lang ang technique. Saka natin siya lilihain ng number 320 na may kasamang tubig. Kasi pagka hindi mo tutubigan yan, ay halos maubos din yung liha mo. Napakabilis magliha pag may tubig. Kaya kung magliha kayo, tutubigan nyo ang inyong lilihain para hindi magastos sa liha at napakabilis patagin ang barnis. Kasi hindi maiwasan pag binatakan mo, may mga partes na parang bubukol-bukol. At gagamitan mo rin ito ng tsinelas para lalong papatag. O ipitan mo ng tsinelas na malapad, saka mo lilihain para maganda yung pagkapatag ng sanding sealer.
Pagkatapos mong maliha ng number 320, patuyuin mong mabuti para pag nag-spray ka ulit ng sanding sealer, pwede mong isprayhan, pwede rin hindi. Pero mas maganda pag isprayhan mo ulit ng sanding sealer ng kahit isang pasada o dalawang pasada bago ka mag-final coat, bago ka mag-spray ng clear gloss lacquer. Pero pagkatapos mong ma-sprayan ng sanding sealer, huwag mong kalilimutan lagi ang magliha para lalong makinis ang inyong pintuan. Pagkatapos mong maliha, pwedeng i-final coat na ito ng clear gloss lacquer ng 2 pasada. Ang timplada naman ng clear gloss lacquer ay sa 4 liters ay pwede mo siyang haluan ng lacquer thinner ng 1/4 liter lang. Hindi naman kailangan masyadong malabnaw kasi ang clear gloss lacquer ay sadyang medyo malabnaw na ito. Pwede ring huwag ka nang maghalo o kaya katiting lang ang ihalo mo. Pwedeng 1/4 liter sa 4 liters o kaya kalahati ng 1/4 liter sa 4 liters na clear gloss lacquer. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share. Mag-ingat po tayong lahat mga kapatid. Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you po.